Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi, Mark Narboneta here. Katatapos lang po na napakinggan natin kanina dyan sa impeachment trial, para dito kay Vice President Sara Duterte. At huling-huli, sa bibig, itong kanya pong supposedly witness to, para kay Sara. Itong witness na to, ang tawag dito is adverse witness. Ibig sabihin, witness siya na kinocross ng prosecution ni Attorney Ligutan, pero ito ay kila Sara Duterte doon sa kanyang depensa. So supposedly adverse witness ito, kalaban ito, ang pabor nito, ang favor nito, o yung allegiance, let's say yung kanya pong yung favor niya ay para kay Sara Duterte. Pero mula mismo sa bibig niya, nitong si Gina Acosta, ay pinahamak niya itong si Sara Duterte. So yan pang pag-uusapan natin mga ka-Wonder. At ano po ang magiging mangyari, ang impact nito para sa kanyang impeachment trial. Before that mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel Wonder Vlogcaster 100%. Libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin yung all. Marami po salamat. So kanina sa pagkocross po ni Attorney Ligutan, siya po nilagay. Kasi itong si Gina Acosta, kung mapapansin natin yung kanyang pananalita, ay may pagka-Bisaya siya. So I think Bisaya ito. Of course, nagbi-Bisaya nga. At marunong ding mag-Tagalog. Pero may mga instances na sinasabi niya, pwede ba ako mag-Bisaya? Tumpak naman na dahil itong si Attorney Amado Virgil Ligutan ay isang Cebuano to, marunong siya magbisaya at naintindihan niya, kaya siya ay nararapat na tao para i-cross itong witness. At doon nga sa kanyang pag-witness, pagko-cross dito kay Gina Acosta, ito po yung maliit lang na video na siyang pag-uusapan natin ngayon. Ang head of agency na nag-utos sa iyo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Lachica. Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. So yan mga ka-Wonder, huling-huli sa bibig ng isda. Sabi nga, ang isda nahuli sa bibig. Ngayon, ang pagkakasabi rito ni Acosta sa kanya pong testimony, nirelease niya yung pera. Ngayon, bakit nirelease niya? Kung babalikan natin mga ka-Wonder, yung unang magpaglilitis, yung pag-withdraw na isinagawa dyan sa land bank, ay si Acosta, yung nag-withdraw, kung natatandaan natin yung 500 million na withdraw, parang dyan sa Office of the Vice President, ay nakapangalan ito, o ibig sabihin, ang tumanggap nitong cheque ay itong si Gina Acosta. 4 na cheque po yun. Yung binanggit dito na 125 million na sinabi ni Acosta dito kay Attorney Ligutan, ay isa lang yun sa 4 na beses na withdrawal. 125 million na 4 na beses. So that's 500 million mga ka-Wonder. At aside from that, yung dun sa DepEd, I think tig sa 75 million pa yan. So yan mismo yung sinabi ni Acosta na ibinigay niya dito kay Colonel Lachica. Ngayon, yan ang pag-uusapan natin. Na itong si Gina Acosta na isang SDO, yung sinasabi nating Special Disbursement Officer ni Sara Duterte, tungkol sa pag-release nitong confidential funds niya. Alam naman natin mga ka-Wonder na mataas yung antas dyan ng dapat sa pag-iingat, pananagutan at paggamit, dahil yan po ay pera ng taong bayan. Itong 125 million na to na confidential funds, ito yung sinabing ni-release dyan kay Colonel Dante Lachica. Ayon to sa bibig excuse me, ni Acosta, At
Sabi ni Ligutan, sino ang nag-utos? No? Sabi doon, ni Acosta, may approval o utos mula dun sa head ng agency. Sino ba ang head ng agency ng OVP? Walang iba kundi si Sara Duterte. Para ibigay yung pera kay La Chica. Ngayon ang tanong, bakit ibibigay yung pera kay La Chica? Anong meron? Ano bang siya? Kasi authorized yata ni Sara itong si La Chica. Ngayon, bakit ibinigay niya yung 125 million at para saan? Kasi mahalaga ito mga ka-wonder dahil hindi lang itong simpleng aligasyon, no? Ang yung narinig natin sa hearing na yan, na nagsalita ay yung taong direktang involved mga ka-wonder sa proseso ng pag-withdraw at pag-turnover ng pera dyan kay La Chica. Pero dapat pa rin mga ka-wonder, no? Bilang disclaimer at pagiging fair dito sa ating channel, yung testimony ay ebidensya. No? Ebidensya yan. Hindi automatic na patunay na guilty na tong si Sara. Ebidensya pa lang yan mga ka-wonder. Pero may narinig tayo, no? Sa mga, we're not sure kung ito ay kumpirmado, na itong si Sara nga ay humihingi ng closed door meeting dyan kay PBBM. Pantigas, di ba? Nung nalaman niya na malapit na siyang maipit, ang tapang-tapang niyang magagaganon, manira. No? Lahat na lang na ibintang niya siguro sa Pangulo, gagawin niya. Ngayon, naiipit siya. Asan yung bloodbath nitong patapang-tapang na VP niyo? Wala naman pala. Di ba? Kung totoo man yan, wala. No? Alam na niya kasi mga ka-wonder, at sinabi pa na muntik na raw maaresto, no? Muntik na raw. Pero nga, I think hindi pa yan pwede, no? Hanggat hindi pa kumbaga konkreto lahat at talagang napatunayan na, no? Well, anyway, sinabi ng iba na muntik na raw maaresto, no? So, itong tanong natin mga ka-wonder, ano mismo ang sinabi ni Acosta? No? Sabi ni Acosta na SDO, Special Disbursing Officer ni Sara Duterte, kaya bahagi ng kanyang trabaho, mga ka-wonder, ang paghawak at pag-release ng public funds. Sinabi ni Acosta, mga ka-wonder, kung di ako nagkakamali, if my memory still serves me right, noong December 2022, no, na nag-release ng 125 million dito sa Office of the Vice President, yung sinasabing confidential funds, no, para dyan kay Colonel Dante La Chica, na commander ng Vice Presidential Security and Protection Group ni Sara. Pinaliwanag pa niya, no, na nagtiwala siya kay La Chica dahil ayon sa kanya, authorized siya ni Sara Duterte, kaya binigay, kaya nagtiwala. So sinabi mismo ni Acosta, mga ka-wonder, na hindi niya lang alam paano mismo isinagawa ang confidential activities. No, binigay sa kanya para isagawa yung confidential activities dito kay La Chica. Na si La Chica nga mismo, mga ka-wonder, ang may alam na nagpapatupad dito. So mahalaga rin, mga ka-wonder, na itong pera na in cash ito, no, na turnover ng cash, hindi cheque. Kaya kung natandaan natin yung in-interview yung mga manager ng bangko diyan sa BPI, sa Land Bank, sinasabi nilang cash at first time in their life, no, na mag-encash sila ng ganyang kalaki. Kasi ang pinakamalaki lang naririnig ko mula sa kanila is 500,000 na in cash. Ito, mga ka-wonder, doble ng ilang ulit 125 million ang ini-in cash dito, mga ka-wonder. At minsan parang kinakapo sila at humingi pa sila doon sa ibang land bank para mapunuan yung ini-withdraw 125 million. Ngayon, ano yung key point natin dito, mga ka-wonder? Na itong testimony, mga ka-wonder, nitong SDO ni Sara na si Gina Acosta ay naglagay kay Sara Duterte sa chain of authority ng transaction ayon sa kanyang salaysay. No, meron siyang authority mula kay Sara. Kasi bakit? Kung wala siyang authority, bakit niya ibibigay dito kay La Chica? Di ba? Makita, binigyan niya ng authority. Itong si Gina Acosta. Kaya ang tanong, malakas bang ebidensya ito laban kay Sara Duterte? Yan ang tanong, mga ka-wonder. Ano sa tingin nyo? Malakas o hindi? Ngayon, para sa akin, of course, sa mga tinanong ko na rin ng mga lawyers na kaibigan, ang sagot dyan, mga ka-wonder, oo, malakas itong ebidensya.
bilang corroborating evidence, no? Nagtutugma, pero hindi sapat mga ka-wonder yung mag-isa pa lang. Kaya nga may mga witnesses siyang ipatatawag pa. No? Malakas yung testimony ni Acosta dahil mga ka-wonder, personal siyang involved sa transaction. Siya mismo. Hindi niya sinabi ni Acosta no, na narinig ko lang yan, no? O mula sa ibang tao, second hand lang yung info niya, no? Tungkol dun sa pera, dahil siya mismo nag-release at nag-turn over ng funds dyan kay La Chica. Excuse me. May konkretong transaction mga ka-wonder. Bakit konkreto? Kasi alam na alam yung magkano. Kanino binigay? No? Kanino ni-release? Yung 125 million, no? Specific date, alam niya. Specific recipient, sino? Sila Chica. Specific government office funds, ano yun? Confidential funds. So, meron itong sinasabing konkretong transaction. Kaya ito'y reliable at malakas na bilang corroborating evidence mga ka-wonder. At mas mahalaga rito mga ka-wonder na ang testimony niya ay bahagi ng mas malawak na pattern. Gaya nga na sinabi natin yung pattern, no? Ito yung sinasabi naman na pattern ng testimonies tungkol sa confidential funds. Halimbawa, itong si Edward Fajarda. Kung naalala nyo yan, nagsabi rin yan na may instruction mula kay Duterte tungkol sa paglabas o pag-release ng confidential funds sa isang security officer sa DepEd. Mahilig sa confidential funds itong mga to kahit hindi naman dapat yun ang nakikita nila dahil DepEd yan, elementary to high school. Pero mga ka-wonder, may nakikita pa rin tayong limitasyon dyan kasi nga iisa pa lang itong si Acosta. Hindi automatic mga ka-wonder na ibig sabihin may utos si Sara na i-release ang pera. Kasi alam ni Sara mga ka-wonder na illegal ang paggamit ng pera. Diba? Kailangan kasi mga ka-wonder patunayan kung kanino napunta o saan napunta yung pera. Paano ito ginamit? At kung ang paggamit nito mga ka-wonder ay naaayon o alinsunod sa batas o rules ng governing confidential funds. Otherwise, ito nga yung sinasabi natin doon sa una nating video na ito yung sinasabing technical malversation. Kaya sa tingin ko bilang fair dito sa channel natin, mas tamang sabihin mga ka-wonder na yung testimony ay malakas na piece of evidence. Kulang pa. Dagdagan pa natin pero malakas na yun mga ka-wonder, no? Para dito kay Sara. Pero mga ka-wonder, kailangan itong suportahan ng documents. Meron naman documents Audit findings, meron din. No? Report dito sa COA kung paano ginasta, hindi may paliwanag. Etong sinasabing mga dokumento, of course, meron naman. No? Kaya nga, ito'y hawak ngayon nitong prosecution. At yung sinasabing acknowledgement receipts. Acknowledgement receipts lang yung hawak nila. Yung mga financial records at iba pang witness. Comparatively speaking, malakas itong testimony ni Acosta. Kasi mga ka-wonder, then again, kanina may sinabi na tayo. But to be specific, ito ay direct knowledge. Kasi siya mismo ang aktibo sa transaksyon na nangyari. Alam na alam niya. Isa kasi sa pinakamalaking strength nito mga ka-wonder, yung sinasabing personal knowledge mo. Hindi narinig mo lang. Ikaw mismo nandun sa eksena. Siya mismo yung disbursing o yung sinasabing SD o Special Disbursing Officer, no? Na nag-release ng pera kanino? Diyan kay La Chica. Kaya mas mabigat ito mga ka-wonder kaysa testimony ng taong nagsasabi lang na narinig ko lang. Ganito nangyari, sabi niya ganito, hindi. Kasi siya mismo yung aktibo. First hand information. Siya mismo. At lalo na mga ka-wonder dun sa specific details, no? Na malinaw yung amount, 125 million. Siya rin yung nag-withdraw dyan sa land bank. Kaya credible, nagtatali. Mas malinaw din, no? Dahil yung recipient ay si Colonel Raimundo Dante La Chica. No? Mas malinaw din, mga ka-wonder, na panahon. Kailan yun sinabi ko kanina? December 2022. To be exact, December 30 pagkakarinig ko. No? Mas malinaw din mga ka-wonder na institutional context to. Dahil binanggit dito, OVP confidential funds. So, malinaw na malinaw. No? At dagdag pa dyan mga ka-wonder. No? May iba pa, sa tingin ko lang, may mga iba pang evidence na maaring mag-corroborate dito. Hindi lang testimony ni Acosta mga ka-wonder dito ang issue. May COA pa
may COA findings gaya na nabanggit natin kanina tungkol doon sa confidential funds, no? At may iba pang testimonies tungkol sa kanilang release at paggamit, no? Alam natin, nabasa natin diyan yung mga pangalan ng yung iba nga kabastusan na double meaning. Sasabihin, ay green-minded ka lang. Tigilan, real talk na tayo. Nakikita naman natin may pagka-green. Ano pa? Mga chichirya. Di ba? Yung kanilang paggamit nung nirelease na pera. At inulat din mga ka-wonder, no? Itong bahagi ng 125 million ay na-disallow ng COA. May process yan actually. Ganito muna hanggang sa hindi mo magawa, hindi mo papatunayan, no? Hindi mo matugunan. Nauugnay siya hanggang sa maging disallowance na. No? At may audit dyan mga ka-wonder na observation sa iba pang confidential fund expenditures. Kaya kung titignan natin mga ka-wonder, yung direct connection sa chain of command, ang pinaka-importanting tanong dyan ay sino ang authorize. Diba? Kung mapatunayan ng prosecution, niligutan, no? Sa pamamagitan ng independent evidence na si Sarah mismo ang nagbigay ng instruction, mas lumalakas ang connection niya sa transaction. Pero kung tatanungin mo yan, napaka-irrational naman. Dahil sino ba ang head ng agency? Diba? Sino ba ay may pananagutan na husto sa kanilang lahat sa paggamit ng tama ng pera? Of course, walang iba kundi yung nasa taas, si Sara Duterte. Dahil siya nga, mga ka-wonder, yung sinasabi natin ditong head ng agency. Pero mga ka-wonder, kailangan pa rin paghiwalayin natin yung authorization to release, no, sa authorization or knowledge of unlawful use. Pero mga ka-wonder, alam naman yan ng mga abogado at ng mga judges, no, kung anong saan umiikot yan. Dahil alam natin na dapat alam nung head of the agency kung paano ginagamit, minomonitor niya, sinusupervise niya, dapat alam niya yan. Hindi pwedeng mailusot. Ngayon, yung isa pang tanong mga ka-wonder, paano ito makaka-apekto dyan sa impeachment? Sa impeachment mga ka-wonder, ang tanong kasi, hindi lang may nangyaring transaction ba? No? Ang mas mahalagang tanong kasi mga ka-wonder, ano ang ginawa? O hindi ginawa? No? Ng public official na umabot ito sa constitutional grounds for impeachment. Ano yun? Kung mapatunayan mga ka-wonder na itong si Sara Duterte ay nag-authorize ng pag-release, no? Alam niya kung sino yung tatanggap. Nag-authorize siya mag-release para wala nga. Of course, alam niya sino tatanggap. Alam niya kung paano gagamitin yung pera. At ang paggamit ng pera ay lumabag ba sa batas o constitutional duty ba ito? Kaya mas magiging seryoso mga ka-wonder yung sinasabing evidentiary case laban sa kanya. No? May ebidensya lagi. Yun ang tanging magpapatunay lagi para tao ay malaman kung guilty o hindi o may paglabag. No? Pero again mga ka-wonder, kung mapatunayan lang sa kanya ay nag-authorize siya ng release ng confidential funds sa isang security officer na sila Chika, eh hindi pa rin yun mga ka-wonder. No? Hindi pa rin yung kumaga sapat para sabihin na patunayan na impeachable offense yun. Kaya nga kailangan patunayan pa. Pero malakas na yung sinabi ni Gina Acosta. Kailangan ng prosecution mga ka-wonder i-connect, no, yung transaction dun sa actual misuse, unlawful conduct, yung sinasabing betrayal of public trust, at iba pang constitutional ground na inukusahan. Pero then again, sabi ng isang matalinong professor na abogado na hindi na kailangan patunayan ng prosecution. No, dahil dun pa lang, alam na, nasabi na mali ang paggamit ng confidential funds. Pwede na siyang makonvict ayon kay Professor Attorney Tamase, which I think tama. Kumbaga ito'y pinalalakas na lang nila dyan sa prosecution mga ka-wonder. Pinalalakas na lang ng husto para talagang wala nang makakapitan itong si Sara. Parang ganun mga ka-wonder. So yan yung nilalaman ngayon nitong testimony nitong sa Acosta na siyang maaari nga magpahamak na dito kay Sara Duterte mga ka-wonder. So hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila na itong testimony ni Acosta isang malakas na rin na corroborative evidence mga ka-wonder para madiin si Sara. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.